Isa pang batch ng mga natenggang balikbayan box ang pinamahagi ng Bureau of Customs sa mga pinadalhan nito. Inihahanda na rin ang kaso laban sa mga kumpanyang umabandona sa mga padala. Nakatutok si Dano Tingkungko. 6 na buwan lang nagtrabaho sa Kuwait si Annalisa pero nagawa pa niyang mag-ipon at magpadala ng balikbayan box. Yun nga lang, nauna pa siyang nakauwi kaysa sa balikbayan box niya dahil mahigit 1 taon itong natenga. Minsan sinasabi nila dito talaga sa BOC. Kaya nag-email din ako dito sa BOC. Kaya sabi nila, iti-trace na lang daw nila. Sa totoo lang daw, kahit pinaghirapan, kinalimutan na ni Annalisa ang balikbayan box niya. Hanggang may tumawag sa kanyang taga Bureau of Customs para kolektahin ang kanyang balikbayan box ngayong araw. Nagulat ako, sabi ko, nandiyan pa pala yan. Kasi akala ko wala na talaga, hindi ko na iniisip ba. Kasi mahigit na 1 taon na rin eh. Malaking bagay kasi nung nalaman ko makukuha ko, yung parang, yung talaga, yung natuwa ka talaga ba. Sabi mo, makikita mo pala yung mga pinaghirapan mo doon. Isa siya sa mga OFW na tinawagan ng BOC na may balikbayan box na kasama sa second batch ng mga ide-deliver sa kanilang mga destinasyon. Formal na sinend off ang mga container van na ito na puro mga Luzon ang destinasyon. Ayon sa BOC, inaasahang sa loob ng 2 linggo matatapos ang delivery. Nagpapasalamat ako of course sa ating mga kababayang OFWs dahil naunawaan nila kung ano talaga nangyari sa kanilang mga pinaghirapan. At sa ngayon ay papunta na sa kanilang mga tahanan yung kanilang mga boxes. Ang importante, papunta na yan dyan. Kaya lang, para hindi ito maulit, makikipagtulungan kami sa DMW, Department of Migrant Workers, upang mapasabihan yung ating mga kababayang OFWs na pumili na sila ng tamang consolidators o yung mga kumpanya na magdadala ng kanilang mga balikbayan boxes dito sa Pilipinas. Kasalukuyang ikinakasa ang paghahain ng kaso laban sa mga consolidator at forwarder na pinabayaan ng mga balikbayan box. Pinasasampa kong kaso dyan, large-scale estafa, at least dun sa locally registered deconsolidators. Sa tulong ng National Bureau of Investigation, hahanapin namin ng dugtong na pananagutan yung mga consolidators na nasa abroad. Ang gagamitin namin dyan ay yung anti-cybercrime law. Para di na raw maulit na ikipag-ugnayan ng BOC sa DTI at DMW para magkaroon ng accreditation process para sa mga consolidator at forwarder. May panukala rin sa DOF na lagyan ng 2 million pesos na cash bond ang mga consolidator. Meron na rin daw balikbayan at Overseas Workers Action Centers na siyang tututok sa concerns ng mga kaanak ng mga OFW, lalo na yung mga pinapadalhan ng mga balikbayan box. Para ikaw ay ma-accredit at mapatunayang seryoso ka, magkakaroon kami ng required cash bond, 2 milyong piso. Hindi yun malaki, hindi rin malit. Pag nagkaroon ka ng pagkakamali, doon namin kukunin yung pananagutan. Hindi naman lagi tayong pwedeng humingi ng tulong sa Pangulo. Dapat merong bond, cash bond. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.